In short, no, alam ni Lord na naisip niya, either prophet siya or Christ. Sabi niya, the person you are saying is me. Nagpakilala. Ay, ang sarap siguro, no? Na si Lord mismo magsabi sa iyo, ako ang kailigtas sa iyo. Ako si Jesus. Kung makita natin, kung tayo yung Samaritano, makita natin siya. Mahil. Okay? Alam mo kung hindi ako magkakabay, hindi tayo tatapos hanggang bukas. Okay? So, one, Jesus revealed her sins. Ang mas importante, the woman admitted her sins. Diba? Alam naman natin na the way to salvation is to repent, to admit of our sins. And then the Lord will change us, our hearts, from made of rock, gagawin niya made of flesh, para makilala natin siya at masugot. Ang unang ginagawa sa atin is to cleanse us and then lead us to the road to obedience. Sabi nga ni Jesus, if you love me, obey my commands. So if you find yourself still not obeying God 100%, you ask yourself, na i-declare ko na ba kay Lord yung akin lahat ng kasalanan? Baka naman meron pa tayong favorite sin na hindi pa naisusunod sa Panginoon. Okay? Let those questions hang. Dahil hindi ko naman kayo tatanungin at hindi naman kayo kailangan sa mga. Okay. Etong pinaka-importante. Jesus showed love to the social outcast. Di ba? Yung mga iketo, yung mga ikinudugo. Eto ngayon, yung may ng asawa. Tapos, offering living water. Makikita natin, pinag-usapan ang living water na una sa Ezekiel 36 verse 25. Sabi ni Ezekiel, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. Ito yung paglilinis na dugo ni Kristo. He is the living water. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. Pag alam na natin, naintindihan na natin kung ano ang depth ng ating forgiveness, the first thing that will grow in our heart is love for the Lord. Kaya nung ako, during the first 2 years of my Christianity, na-overwhelmed ako sa love ni Lord. Dahil dun sa mga teachings na kung paano ang mahal ng Panginoon, kung paano, sabi ng Romans 5:8, and God demonstrated His own love for us in this, that while we were yet sinners, Christ already died for us. Hindi niya sinabi, sige, niligtas kita, maglilig ka muna. Walang ganon. Niligtas lang niya tayo, and then binigyan niya tayo ng banal na Espiritu para tayo makapag-behave according to the Spirit. Lahat na wala namang atin eh. When we understood the meaning of being saved, it was from that. Ni-regenerate niya ang ating spirit. Nauna yung regeneration even before we confessed, even before we accepted Jesus as Savior and Lord. Yun ang mas nauna. Kay Lord, pati nga faith natin sa Kanya galing. We cannot claim that we have this faith. Sabi nga, pero merong time na sinabi niya sa disciples, you of little faith, I give you down. Kay Peter. Ibig sabihin, meron siyang binigay na malaking faith. Binigyan niya tayo ng lahat-lahat nasa atin na paano natin gagawin. How do we live up the things that God has given us? Okay? Ito yung kung bakit siya yung napili. She was the first lady evangelist. The moment she understood who Jesus was, how Jesus cleansed her from her sins. Kasi sabi niya, hindi ka na nauuhaw. Ang kinauuhawan ng tao, yung being free from our sins. Free na tayo. So, sabi niya, hindi ka na mauuhaw. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng Christ.
tagapagligtas. So, she fled. Na-meet niya si Jesus, who knew everything that I did. Hindi na dinidami ko ng pinwento, pero ang sabi dun sa dulo, let me read for you. Kayo na ang pumuli dun sa ano. I will read the whole. John 4, verse 142. Kasandali. Naligaw yung binabasa. Ito. John 4, verse 1 to 42. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it wasn't Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. And Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who is it that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as he did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. Fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped in this mountain, but you Jews claim that the place where you must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, am he." Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?" Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way toward him. Meanwhile, his disciples urged him, "Rabbi, eat something." But he said to them, "I have food to eat that you know nothing about." Then his disciples said to each other, "Could someone have brought him food?" "My food," said Jesus, "is to do the will of him who sent me and to finish his work. Don't you have a saying? It's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest.
Even now, the one who reaps draws a waste, and the harvest a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and the other reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. They said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves. We know that this man really is the Savior of the world. And ang linis, ang linaw. Jesus was talking of salvation, not just for the Samaritan woman, but for all of us. Tinanong ko si Sister Jo, may unbeliever ba sa mga participants? Sabi ng wala. So I believe lahat tayo dumaan sa phase na na-encounter natin si Jesus. Probably lahat tayo dumaan sa phase na sinabi natin, posible hindi siguro lahat paspas ang problema. No? Pwede pera, pwede iba trabaho, pwede pagiging chismosa, pwede pagiging cheater, a little bit of this, a little bit of that. Sabi nga, walang maliit na kasalanan na hindi nagdadala sa impyerno. So hindi totoo yung mortal at saka venial sin. All sins lead to hell. Pero God's blood, Jesus' blood, is enough to wash the sins of the world. Kaya kung tayo nagpalinis na, ang challenge sa inyo, gawin ang ginawa ng Samaritan. Ito, question namin na naman for you. Noon bang nakilala niyo ang tagapagligtas, kayo ba ay humalita? Okay, ito natin mo. Kung hindi niyo pa ikinwento kung paano niyo nakilala ang tagapagligtas, siguruhin niyo muna sa sarili ninyo, sinuko niyo na ba? Na-report niyo na kay Lord na, oo nga Lord, wala akong asawa. Hindi ko asawa yun. Okay? We have our own, meron tayong mga, hindi ko naman sinasabing kinaalaga ang kasalanan, pero meron mga kasalanan minsan tinatago na dyan. Ako for one, it took me like siguro 2 years. Ay, hindi lang 2 years pala. 2005, naging Christian ako 1999 eh. So 6 years, itinago ng kalaban, yung kaisa-isang hindi ko pa naisusuko sa Panginoon, yung hindi ko mapatapatawad na dalawang tao. Hindi ko alam, hindi ko pala napatawad. Yung pala yung aking hindi pa malinis. Kumbaga, Jesus' blood is available for all to wash all our sins. Di ba sa 1 John 1:9, Jesus says, if you confess your sins, God is faithful to forgive all of our iniquities. Hindi niya sinabi partial, hindi sinabi temporary past. All. Kaya kung mapatawad tayo, our sins, alam naman ni Lord yun, our sins, yesterday, today, and tomorrow, have been forgiven. Regalo eh. For it is by grace you have been saved through faith. This not from yourself. It's a gift, not by works, so that no one can boast. Ephesians 2:8 and 9. Kaya na, huwag natin kalimutan na may Ephesians 2:10. For we are God's workmanship in Christ Jesus to do good works, which are prepared in advance for us to do. Kaya pag linunin nyo yung mga mabubuting bagay na ginagawa niyo before, hindi yun nawala ng value. God gave them to you for you to be able to do them para matandaan mo kung anong feeling ng paggawa ng tama.
Yung paggawa natin ng mabuti, yun ay kaloob din ng Panginoon. Sabi nga, prepared in advance for us to do. Pero hindi natin pwedeng i-charge ang ating trip to heaven, which is free from the blood of Jesus, from the good works that we did. Kasi sabi ng Isaiah, all your righteous acts are like filthy rags. Kung gagamitin natin passes ang mga magaganda nating ginawa para makapasok sa langit, filthy rags daw. At ang pagkaka-explain ng aking mahal na asawa sa filthy rags, pinag-reglahan. Kasi noong unang panahon, wala pa naman sanitary napkin. Ang magkamit yung nabahan. So, pag nag-regla ka, ang treatment nila sa'yo, you are sick. Kasi, dugo, di ba? So, yung pinag-reglahan, minsan sinusunod, ako din, nagulang ko yung nilalabhan eh. Kadiri. Lalaban mo. First year na high school ako, may katulong pa kami. Nawiling kang laban, yung pinag-reglahan. Pero biglang dumating yung Sanitex, na wala namang plastic, na magtatapusan ka pa. So anyway, when we claim to do good things and tell the Lord na mabait naman ako, Lord, pupunta ako sa heaven. Sasabihin ng family yun, wala. Hindi aabot sa langit ang good works mo. Your good works are your sign. Yun yung evidence ng salvation. If you cannot obey the Lord who loves you, paano mo mai-aano sa buong mundo na ikaw anak ng Diyos? Kaya nga sabi ko, for 27 years, hindi ako nakapagod magturo sa bagong mananampalataya na ang isang bagong kaniligtas lang, parang kapapasok mo lang sa God's kingdom. Para ba, ayan yung pito, biglang, nasa God's kingdom ka na. Kaya lang, how do you walk in God's kingdom? First, we have the red carpet. Pag anak ka ng Diyos, imagine mo may red carpet dyan. Ganito ka kapal, kahit wala kang chinelas, wala sapatos, pwede ka lumakad. But on the other side, on both sides, may bato, may putik, may tinik. So, anak ng Diyos, lumalakad sa red carpet. Ano ang red carpet? Pagsunod sa Panginoon. Hindi mo sa ito, you should not do this, you should not do that. Kasi may mga bagong putos naman. Love your neighbor as yourself. Or a new command I am giving you. Love one another as I have loved you. Encompassing na yung hindi na yung do not steal, do not kill. Hindi na yun, mosaic law yun. Yun yung nagtuturo sa atin na meron tayong kasalanan. The commandments, the 10 commandments were written to make you know that you are guilty. Yung guilt na yun, yun ang tinatanggal ng buhay ni Kristo. When we accept Jesus as Savior and Lord, the law has been abolished. Kung baga sa korte, tayo ay napawalang sala na. Napakagandang word ng pagpapawalang sala ni Jesus. When we accepted Jesus as Savior and Lord, we have been declared innocent of all the sins that we have committed kasi may nagbayad na. Jesus has been punished. Jesus has died for our sins. So, lahat ng tumanggap ng kapatawaran, good as wala ng kasalanan. Parang yung aking assessment after the fourth chemo, nagpa-PETs ka na po, complete metabolic response. Ang sabi ng doktor, para po kayong hindi nagka-cancer. Ang pagkahugas natin ng dugo ni Kristo para tayong hindi na nagkasala. Sa mata ng Panginoon, ang nakikita niya, dugo ni Kristo pag tinignan tayo. And we are righteous because of the blood of Christ. Righteous tayo natitignan, kaya pwede ka nang umakit sa langit kasi you are carrying the righteousness of Christ. Pero, ang punto ko dito, natutuwa ako kung dami natin. Imagine
if we all will do what the Samaritan woman did to tell people how we met the Savior. Ilan kaya ang mananalig sa tagapagligtas pag naibalita natin kung paano na tayo niligtas? We don't have to finish Bible school. You don't have to attend seminars para lang maikwento mo, ay, alam nyo, ako, narinig ko sa narinig ko, narinig mo narinig, ako narinig ko sa radyo, kay Pastor Ed Lapis. Sabi niya, kung meron po sa inyo hindi pa nakakasiguro, kung tinanggap mo na si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, sumunod po kayo sa akin, mananalangin ako. Alam niyo, nung sabihin niya, sumunod kayo sa akin at mananalangin ako, sabi ng utak ko, may tinatanggap pala. Nakalipas yung panalangin, hindi ako nakapanalangin. Alam niyo yung feeling? Para kung nakarinig na may magbibigay ng ayuda ng alas 3. Hindi ka lang po nagpunta, nung paglabas mo ng alas 4, nasa lubo mo sila dala-dala na. Pagdating ko doon, ubos na. Ang magandang balita, hindi na uubos yung kaligtasan na offer. Galing kay Kristo. Yun ang ayuda hindi nawawala. Anyone, yun ang tip on the cross di ba? Nakasabit na doon, alam niyo mamamatay na, oras na lang Dahil, tinanggap niya siya yung kasalanan, dapat lang ako mamatay dito. Sinalo siya ni Jesus. Dahil kinilala siya bilang Diyos, kinilala pwede siya iligtas. Sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sabi niya, today, you will be with me in paradise. Hindi na nakapag-member ng GCF, Hindi na nakaten ng Bible study at saka retreat. Diretso siya. Ganun na lang talaga tayo Noong makilala natin ang tagapagligtas at tinanggap natin siya, no matter how you did it, whether sumagot kayo sa panalangin, sumunod kayo, o inisip mo lang na, Lord, diligtas mo naman ako, namatay ka na para sa kasalanan ko, salamat ko, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko, at tinatanggap ko kayo bilang Diyos at tagapagligtas. Wala namang influence ang tinitignan na ni Lord, yung heart. Ngayon, ano application? Kailan tayo magkukwento? Pero bilib ako namin nyo. Imagine ko lang, next week tayo is 2. Isa lang nakwentuhan nyo, tapos nahatak nyo. Kasi kung yung pagkakakwento nyo, bilib ako doon sa nakikita nila. Kasi God will change us. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, anyone who is in Christ is a new creation. The old is gone, the new has come. So kung nakikita na nila yung new ninyo, baka pag inaya nyo, pag sinyera nyo, yun pala ang sikreto. Mamaya pag sinabi, saan mo kasabi? Sasabi. O tignan nyo yung mga Samaritans napaka-challenging. Samaritans pupunta sa Israelita. Pupunta. Dahil doon sa testimony na babaeng Samaritana. Tayo pa kaya? Hindi naman siguro 5 husbands yung isusuko sa Panginoon. Di ba? Tuloy ko yung kwento ko. Doon ma-realize ko meron ba akong hindi pinatawad. Pinakita sa akin ni Lord isa-isa. And He gave me the opportunity to talk to the people. Talagang forgave them. One-on-one. Maski nanginginig ako. Alam nyo, kahit isang buong arena ang tatayo ako at magsasalita, hindi ako makikinig. Pero doon sabihin ni Lord, ayan, patawarin mo. Binigyan niya ako ng pagkakataon na kausap ko yung papatawarin ko. How will I do that? Galit na galit ako. Akala ko lang hindi na ako galit. Pero pag nakita ko narinig ko yung pangalan, galit pa rin ako. And then the Lord healed me from that. Two people na talagang nakausap ko. Sabi ko, Lord, kung talagang ito yung nakikita na hindi ko pa naisusuko. Bigyan mo ako ng one-on-one. Binigyan ako ng one-on-one. Sabihin ko sa inyo, nanginginig talaga. Isang pare, isang kaklase. Imagine talking to the priest. Tapos sabihin mo, amon daw. Sabi ko, amon. Ganito, nung ganito pa naman, nagalit ako sa iyo, ganyan. Pero, napatawad na. Kasi tinong sa
galing sa inyo. Ginanon ko. Sabi ko, hindi na po ako katoliko dahil po sa inyo. I'm so sorry. Sabi niya, huwag po kayo mag-sorry. Kasi dahil sa nangyari sa ating dalawa, nakilala ko po yung tagapagpintas. Nakapag-share pa ako sa tayo. And then, parang na-open yung way. Sinulat ko yung aking testimony. Pinuwento ko yung detalye kung bakit ako nagalit at bakit ko siya inausap. In writing. Tapos, hinatid ko dun sa office na mismo. Sa tapat ng opisina na. And then my classmate na galit ako, first year high school. Tuwing mag-review nun, talaga naman, kung makakasunod yung tingin, nasunog na siya. Sabi ko, Lord, paano to? Kailangan kami ng dalawa. Makakahiya kasi, o di, tama-tama, dadaanan kami, sana. Hindi pwedeng yung iba. Di kami dalawa lang, dinaanan ako sa tuwa. Alam mo, God's providence. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Tapos, binalikan ko yung time na nagalit ako sa kanya. Tawa siya ng tawa sa akin. Nagalit ako sa akin. Hindi na niya alam. Alam mo, minsan nagigigil tayo, hindi pala alam mo may katawa. Pero natuman na ako ng 45 years from high school, first year high school nangyari. Galit na ako noong pa. Imagine the freedom that the Lord will give us if we can forgive those who have offended us. Alam ko, hindi ko na, wala na sa script ko to. Wala na sa outline ko. Kaya sabi ko, kailangan may outline ako. Hindi, bukas na kayo uwi. You know, being saved by the Lord, hindi ko ma-describe ang before and after. Ikita niyo yung head ko, badass haircut. Maangas talaga ako. Maldita ako yung bago ako makilala nito. Bago ako makilala si Lord. Si Lord pala kilala. Sa akin na nga pala ako design. Siya nag-design sa akin. Kaya, ang mas na pininisteran ko, mga badass din. Kaya hindi ako pwedeng magmukhang mabait. Pag gusto ko maging mabait, ikit ko lang ng konti. Okay. Okay, ganun lang. Mukha lang mabait, di ba? But God loved us even while we were yet sinners. Kaya huwag tayong mahiya. Kumalpak, tanggapin. Kaya nga, if you confess your sin, kaya nga meron tayong everyday confession. Every night before you sleep. Para masarap ang tulog. Alam niyo, sabi ng Bible, pag hindi ka makatulog, maski hindi mo alam, mag-confess ka. Lord, baka naman meron ako na-open. Lord, baka, di ba si Job? Pag o-operate, hindi nga niya alam kung anong ginawa ng mga anak niya. Tayo, on a personal level, we can ask the Lord for forgiveness even from things that we do not know. Sometimes, the Spirit calls us to pray for somebody even if we do not know what to pray. Sabi nga, the Spirit groans for us. Minsan, bigla ka na magigising, alas-stress ng umaga. Bigla mo naisip, kapatiran o whoever. Sabi mo, Lord, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kapatiran nito. Pero pinag-pray ko siya na sana safe siya, sana kung ano yung kailangan niya. Mga gano'n na hindi mo alam eh. But the Lord knows. Let us not put God in a box. By limiting, alam niyo, pinakamalaki kong sinasabing kasalanan. Ang pinakamalaking sense of pride ko na hindi ko alam was not praying. Bago ako naging Kristiyano, sabi ko, ba't ako mag-pray? Sabi naman ng Bible, nagpapasa naman ako. Sabi naman ng Bible, God knows what you're going to ask even before you pray. Sabi ko, alam na din mo, hindi na ako mag-pray. Ito ang verse. Ay, naku, ang gabi na minakasikaso nyo, dadagdag pa ba ako? That is putting God in the box. The God that talks about the ants is equally interested in the people He created. We were created to become stewards. Stewards of His creation. Diba? Pero ano nangyayari? Nagiging slave of creation. Ano yung slave of creation? Adik sa alcohol, adik sa marijuana, adik sa gamot, adik sa mga games, adik sa chika, adik sa marites.
We are being enslaved by creation. So, once and for all, ito lang ang punto ng aking message for you. Let us all be like the Samaritan woman in the fire that the Lord gave to her. Huwag natin hayaan na mamatay tayo na wala tayo na-sharean. At kung may na-sharean na, hindi naman nililimit ni Lord dun sa makashare ka ng isa kung isa tayo. Dahil kung gusto tayong dalhin ni Lord sa heaven, pagkatapos natin siyang tanggapin, sugars na tayo. Eh hindi, buhay pa tayo lahat eh. Ibig sabihin, may assignment. May assignment tayo, but God is not disorganized in giving us assignment. He also gave us the gifts. Meron tayo fruit of the Spirit, meron tayong spiritual gifts, kaya walang dahilan na hindi ka makaperform. Ayaw mo lang. Pag sinabi, punta tayo dito, i-calendar mo na. Okay? Posible, baka hindi pwede yung sarili mo, yung katawan mo, hindi ka pwede pumunta. Pray. Be the prayer warrior. Hindi ka naman kailangan laging physically present, but you have to be involved. Natutuwa ako sa dati niyo. Hindi ko in-expect na ganito kalaki yung mundo ko. I'm very, very happy. Talagang, God's hand is present. Ramdam na ramdam ko yung kamay ng Panginoon. Nalupa ko, we do a Samaritan. We do a Samaritan woman na pagkakilala sa Panginoon. Iniwan niya yung kanyang kaisa-isang balde na pang iilib. Ibig sabihin, wala na siyang pakialam bawal siya. Mas ang importante, maipamalitan niya kung sino yung niya. Diba? There are people, we know the Savior. That the Savior gave us free entrance to heaven. Eh yun ka, makakuha ka lang ng US visa. O kala mo kung anong premyo na yun. Alam nyo, ilang beses kami natin ako pala, 3 times, si Pastor Panda. Tapos sa makakuha kami, nag-joke ako. Happy ka. US lang yun, no? O, dinangkali na kami doon. Tinatanong kami ng anak namin. Ma'am, kailan kayo babalik? Sabi ko, nakita ko na eh. Nakita ko na, sa event ko ito, dito na lang kami ni Pastor. Good time na lang kami dito. Sabi ko, kung may gagastusin kayo, padala nyo na lang sa amin. Tama. Perahin mo na lang. Di ba? Nakita na namin, we don't want them to bear naman expenses na naman. Kasi, pamasahin lang namin, bakit money pa? Maintenance pa doon. Di balik-balik box na lang. Lahat ng gusto pa kayo sa akin, lagay sa balik-balik box pa dalaman. So, yun lang. Napaka-lawak mo pwede natin pag-usapan. Sa totoo lang, kahit abutin tayo hanggang bukas, hindi na ako mauuhaw. I can talk to you until tomorrow, but God is a God of order. The message has been delivered. I hope we do, as one body, what the Samaritan woman did when he met the Savior. Let us go. Father, we praise and thank you that you gave us the opportunity to give. It is not an accident, Lord, that you put me here, that you gave me the message that is for all of us, including me, Lord. It was not an easy job to pick the woman of faith that you want us to talk about. May you ignite the flame in all our hearts to be able to do what the Samaritan woman did. Tell people that you are the saving God. Lord, we praise and thank you for all the lives of these people that you brought here. You sustain them through the 2 days that they were here. You will sustain them until this afternoon at 6 o'clock. May you give them the thirst for the living water that they too can give it away. Because once we have the living water, it is a free drink that we can give away by sharing how we met the Savior. Thank you, Lord, that you have allowed us to be here physically
And may you give us all the hunger for your word, so that everything that we have discussed here, it will be food for your spirits. We praise and thank you. We bring you back all the praises and all the glory in Jesus' name. Amen. Amen.